Kung titingnan natin, ito yung naging sanhi kung bakit hindi umiikot yung LEC. Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo isang stand fan. Ang problema daw nito ay hindi umiikot yung LEC. Ayan. Ang ginawa na natin dito ay na-turn on na natin yung kanyang timer. Nakaset po siya sa lampas 10 minutes. Ngayon, i-plug in natin yung electric fan sa power source. Ayan, na-plug in na po natin. Tapos, mag-turn on po tayo dito sa switch, sa number 3. Ayan, hindi po umikot yung LEC. Tapos, kung maririnig ninyo, parang umuugong, oh. Umuugong lang yung motor. So, i-turn off muna natin. Ngayon, i-try natin ikutin itong LEC. Tigas po, oh. Ang tigas. Halos hindi maikot. Yan. So, dito tayo magfo-focus ng repair. So, bale, ang ginawa natin ay tinanggal po natin ang cover ng ating fan motor assembly. Kung titingnan natin, ito yung naging sanhi kung bakit hindi umiikot yung LEC. Kaya, o yan, oh. Parang sa cleaning fluid yata ito. Halimbawa, yung WD-40. Siguro yung may-ari nito ay nag-spray ng WD-40. Okay naman yan sa una. Lalambot din yung ikot ng LEC. Pero sa kalaunan, habang ginagamit natin ng electric fan, yan po ay natutuyo. Ang ibig kong sabihin, yung liquid na galing sa WD-40 spray, yan po ay natutuyo dahil umiinit din itong shafting rod dito. Pag na-expose sa init yung liquid na WD-40, yan po ay natutuyo. Pag natuyo na, yan ang nagiging sanhi ng pagiging stuck up ng shafting rod. So, baling gagawin natin dito ay, since umuugong naman ang fan motor na ito, ibig sabihin lang yan na okay po yung fan motor. Yung problema lang ay ito. So, ang focus ng ating repair ay dito sa may shafting rod. Lilinisin natin itong shafting rod at saka yung bushing. Titingnan na rin natin kung may gas-gas ba o wala. So, i-pause ko lang muna itong video. Papakita ko na lang sa inyo pag mabuksan na natin itong fan motor. Nga pala, para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng shafting rod doon sa kanyang fan motor assembly, gumamit po tayo ng lacquer thinner panglinis ng shafting rod. Matanggal lang yung natuyo na dumi doon sa shafting rod para mas madaling hugutin mamaya. Ayan, nabuksan na natin itong kanyang fan motor. Titingnan natin dito yung kanyang sa parte ng bushing ay natuyuan na ng langis. Ayun, oh. Tapos kung tingnan natin itong shafting rod, napakadumi. So, ang gagawin natin dito ay i-ano lang natin. Dahan-dahanin lang natin ito tanggalin. Okay. Ito po, natanggal na po natin yung kanyang shafting rod. Napakadumi po ng shafting rod. Yan po ay lilihain lang natin. Gamit po tayo ng 1000 grit na liha para hindi magasgas yung shafting rod. Tapos niyan ay kung titingnan natin itong bushing, tingnan natin yan, parang okay pa naman, wala pa namang gas-gas. Ito, lilinisan na natin itong shafting rod. Linisan muna natin ito ng lacquer thinner.
Tapos gagamit tayo ngayon ng liha, yung number 1000 grit na liha yung gagamitin ko rito sa paglinis ng shafting rod. Okay, ganyan lang po ang pagliha. Okay, malinis na ba? Ulitin pa natin. Okay, tapos na natin maliha, ay pupunasan na natin ito. Yan, natanggal na po. Sasalatin po natin kung may gas-gas. Parang wala namang gas-gas, so ibig sabihin okay pa yung shafting rod na ito. Okay na po ito. So ang gawin natin, lalagyan natin ito ng langis magkabilaan bago natin ito ibalik doon sa fan motor assembly. Ayan, nalagyan na natin ng langis yung kanyang may bushing. Tapos ngayon ay lagyan din natin itong shafting rod ng langis. Ito din. Ayan. Tapos gamit ang ating daliri, spread lang natin siyang ganun bago natin ipasok doon sa bushing. Okay, sana po ay nasundan ninyo yung ginagawa para makipag DIY naman kayo. Yan, ibalik natin din itong spacer. Langisan pa natin ulit para makita ninyo na nilalangisan ko. Yan. Tapos po niya na ibabalik po natin ito doon sa motor. Ayan, nilagyan din natin yan ng langis. Tapos ipapasok natin dyan yung shafting rod. Ito, ipasok ko na dito yung shafting rod. Ayun, ipasok na natin. Naipasok na natin yung shafting rod doon sa front cover ng ating fan motor. Tapos i-screw na natin ito. I-testing na natin. I-adjust muna natin itong timer switch dito. Ayan, set natin siya sa ilan ba yan? 10 minutes? 15 minutes ba? Oh. Lampas siya ng 10 minutes. Tapos i-plug in natin ito dito sa power source. Yan. Okay, na-plug in na po natin. Tapos turn on po tayo ng switch. I-number 3 po natin. Ayan, tingnan natin. Umiikot na po yung shafting rod ng fan motor. Dahil dyan ay ibabalik ko na yung ibang accessories nito. Tapos mag final testing tayo. Ayan na, naibalik na natin yung kanyang fan blade at saka iba pang accessories. Ngayon, itesting natin ulit itong stand fan na ating nire-repair. I-plug in na natin ito doon sa power source. Tapos turn on po tayo sa switch sa number 1. Number 1 yung i-switch on natin. Tingnan natin kung iikot ang LEC. Ayan, umiikot na po yung LEC. Ayan, nagsiswing po siya. Okay, tapos i-switch on natin sa number 2. Ayan, tumakas yung pag-ikot ng LEC. At sa number 3, ayan, na i-switch na natin sa number 3. Sadyang napakalakas ng electric fan na ito. So ibig sabihin, yun lang po ang naging problema. Marumi lang po yung shafting rod. At sana po ay meron kayong natutunan sa video tutorial na ito.